Mukhang may mga na-trigger tayo sa dati nating video. What's up mga paps? Welcome. So last time, naglista tayo ng 5 things I hate about my Boss 150. Linawin ko lang, hindi ako nag-hate sa Skygo Boss. Para sa akin, isa sa pinaka maangas na motor na cruiser bike. So alam naman natin, hindi basta-basta yung pagkagagastos sa mga motor, no? So anyway, itong video natin ngayon is 5 things I love about my Boss 150. So eto na, simulan na natin. Unang-una, number 1, yung style ng Skygo Boss. Like I said, napaka-classic niya. Ganda ng dating. Kahit yung stock form niya, okay na okay din. At if nagko-customize ka naman, napakadali lang palitan ng mga parts, napakadali lang i-customize. Kung mahilig ka mag-build, madali lang din kalikutin ng Boss 150. Napaka-versatile ng form niya. Meron ako nakikita minsan ginagawang chopper, ginagawang bobber. Yung iba naman, cafe racer. Minsan nga meron na ring scrambler, pwede. Okay, number 2, hindi siya for racing. Yes, tama, naririnig nyo. Ako kasi ayoko ng mabilis-bilis na motor. Yung sa akin, okay lang yung tamang takbong pogi lang tayo. Kaya talagang hinahanap kong motor is cruiser. Saka syempre, classic. Aanuhin mo pa ba yung magagandang tanawin? Kung mabilis din naman takbo mo, di ba? Hindi mo ma-appreciate. Kaya sa nagbabalak na maggala-gala, naghahanap ng motor na panggala, baka Boss 150 na yun para sa inyo. Okay, number 3. Malakas ang kanyang engine. Ang Boss 150 ay gumagamit ng 150cc engine at malakas siya, no? Kahit sa mga uphill, kayang-kaya. Nakita nyo naman sa pros and cons video ko na kayang-kaya niya at reliable siya, no? May mga nagsasabi na pag may angkas medyo nahihirapan siya, pero ako kasi hindi naman ako nag-aangkas. So, pero para sa akin lang, as a single riding, kayang-kaya niya, reliable siya. Hindi siya nahihirapan sa akin sa paangat. Kahit sa rough road, pwede. So, hindi pa ako napapahiya ni boss ko. Okay, number 4. Beginner friendly si Boss 150. Yes, aaminin ko, ito talaga ang aking first official bike na full-on manual at talagang lagi kong ginagamit as my personal bike. Hindi para sa business, pero pang personal bike ko talaga siya. Dito din ako nasanay na full-on manual, at kung babae man ang gagamit nito, madali lang matutunan. Kung mamumblema naman kayo sa height, pwede rin i-adjust yung mga mga shock niya sa likod. Hindi lang sa performance, beginner friendly, pati na rin sa maintenance, hindi sasakit ulo nyo dahil napaka bare bones lang ni boss. Hindi siya gaano makalikot at mga essential lang yung mga meron siya. So, kayo nang bahala magdagdag, di ba? So, kahit mga paglinis-linis sa change oil, napakadali lang. Okay, number 5, ang pinaka gusto ko dito sa Boss 150 is hindi ka mamumblema sa registration. Alam naman natin mga builder na sakit talaga sa ulo yung pasikot-sikot sa LTO. Lalo na pagka yung mga magpapa-change body, change color, at kung ano-ano pa. Pero ang boss, ito na talagang form niya. Napaka-minimal lang ng papalitan at kung meron man hindi naman magiging sagabal, diba? Pero syempre, depende din sa build natin mga paps. Kasi yung sa akin, ox na ako sa bobber look niya. Minimal lang yung mga minomodify ko. At kung may mga papaayos pa ako, siguro yung seat lang i-adjust ko, papaurong ko ng konti, papasingle ko, ganun lang. So, hindi naman wala nang kailangang palitan sa papel. So, yun lang mga paps. Baka meron pa akong nakulang na nalista dito. I-comment nyo sa baba. Ano yung mga nagustuhan nyo sa Boss 150 nyo? Yun lang mga paps. At lagi yung tandaan, classic never goes out of style. Peace!
Nakalimutan ko sabihin mga paps, pagka nakaabot pala tayo ng 100 subscribers ay magkakaroon tayo ng GCash giveaway. Kaya naman hinihintay nyo, subscribe na.